Dumako naman na tayo sa dalawang uri ng pangungusap. Ito ay ang ganap at di ganap. Kapag sinabi nating ganap, ito ay mayroong simuno at panaguri. Kapag sinabi naman nating di ganap, ito ay walang simuno at panaguri, ngunit nagsasaad pa rin ito ng buong diwa. Suriin natin ang mga sumusunod na halimbawa. Magandang umaga. Mayroon ba siyang simuno? Mayroong bang panaguri? Wala. Kaya naman, ang pangungusap na ito ay di ganap. Sunod, mahilig magbasa ng libro si Joshua. Mayroon bang simuno? Meron, si Joshua. At ang panaguri ay mahilig magbasa ng libro. Ito ngayon ay ganap sapagkat mayroong simuno at panaguri. Ikaw naman ang sumuri sa susunod. Kumain ka ng mabuti. Tama, ito ay ganap na pangungusap. Agyamanak unay. Di ganap na pangungusap. Magaling. Mukhang nag-e-enjoy ka sa pakikinig at pag-aaral ng ating leksyon ngayong araw na ito. Kaya naman dumako na tayo sa uri ng pangungusap ayon sa ayos. Ito ay ang karaniwan at di karaniwan. Tignan natin ang mga halimbawa. Maganda at mabait si Freda. Ang simuno ay si Freda at ang panaguri naman ay maganda at mabait. Kung napapansin ninyo, nauna ang panaguri kaysa sa simuno. Kaya ito ay nasa karaniwang ayos. Dumako naman na tayo sa susunod. Si Freda ay maganda at mabait. Ang simuno ulit ay si Freda at ang panaguri ay maganda at mabait. Ngunit kung titignan ninyo, nauna ngayon ang simuno kaysa sa panaguri. Kaya naman, ito ay nasa di karaniwang ayos. Tandaan, kapag karaniwang ayos, laging nauuna ang panaguri at nahuhuli ang simuno. Kapag di karaniwang ayos naman, ay nauuna ang simuno, nahuhuli ang panaguri, at makikita sa loob ng pangungusap ang salitang ay.